The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. One day, as Jesus was teaching, Pharisees and teachers of the law who had come from every village of Galilee and Judea and Jerusalem were sitting there, and the power of the Lord was with him for healing. And some men brought on a stretcher a man who was paralyzed. They were trying to bring him in and set him in his presence. But not finding a way to bring him in because of the great crowd, they went up on the roof and lowered him on a stretcher through the tiles into the middle in front of Jesus. When Jesus saw their faith, he said, "As for you, your sins are forgiven." Then the scribes and Pharisees began to ask themselves, "Who is this who speaks blasphemies? Who but God alone can forgive sins?" Jesus knew their thoughts and said to them in reply, "What are you thinking in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he said to the one who was paralyzed, "I say to you, rise, pick up your stretcher, and go home." He stood up immediately before them, picked up what he had been lying on, and went home glorifying God. Then astonishment seized them all, and they glorified God. And struck with awe, they said, "We have seen incredible things today." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Lahat tayo gusto nating maging masaya ngayong Pasko. Walang gustong maging malungkot. Sabi nga nila, Christmas, 'tis the season to be merry. Kayong bati natin ay Merry Christmas, Merry Christmas. Gusto natin tayo ay maging masaya at makapagpasaya ng iba. Kaya anong ating ginagawa? Christmas parties, exchange gift, kainan, sayawan, kantahan, family reunion, homecoming, pasyal dito, pasyal doon, bakasyon. May karapatan tayong maging masaya. Gusto nating maging masaya. Masaya ako, masaya sila, masaya tayo. Pero ang tanong, masaya ba ang Diyos sa atin? Kasi kung tayo lang masaya at hindi ang Diyos, ay inaaliw lang natin ang ating sarili. Kulang yon. At alam nyo, ang kasayahan na walang Diyos, pansamantala lang yan eh. Hindi tumatagal. Tingnan nyo, masaya kayo ngayon, bukas malungkot kayo. Nakapagpasaya ka ng tao ngayon, bukas makalawa, galit na siya, awayan ka na. Masaya ka ng birthday mo, pero pagkatapos ano nangyari sa iyo? Masaya ka ng graduation mo, pero ngayon ano na? Masaya ka ng araw ng kasal ninyo, pero ngayon, kumusta na? Ang kasayahan kasi na walang Diyos, hindi tumatagal. Iba kasing kasayahan na dala-dala ng Diyos eh. At paano ba natin mapapasaya ang Diyos? Simple naman yung magpapasaya sa Diyos eh. Ano yon? Yung maging mabuting tao tayo at gumawa tayo ng mabuti. Yun ang kapagpasaya ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos, pinagmumulan ng kabutihan. Kapag nakita niyang tayo ay mabuting tao at gumagawa ng mabuti, natutuwa siya, naging masaya siya. Nalulungkot na naman ng Diyos kapag gumagawa tayo ng masama at kasalanan eh. At pag tayo gumagawa ng mabuti, ang Diyos ay nananahan sa atin. Pag naging mabuting tao tayo, ang Diyos ay nananahan sa atin. At yun ang pinagmumulan ng ating tunay na kasayahan. Ang Diyos ay nasa sa atin. Ang kapayapaan ng Diyos ay nasa sa atin. Peace
to men of goodwill. Kaya pag alam mong nananahan ng Diyos sa'yo, masaya ka, hindi mawala yun eh. Kahit magkasakit ka, kahit magkaroon ka ng problema, kahit bumagsak ng negosyo mo, kahit wala kang pera, kahit awayin ka, kahit anong gawin sa'yo, hindi mawala yung kasayahan kasi alam mong nasa sa'yo ang Diyos eh. Hindi mawala yun. Kahit anong mangyari sa'yo, hindi mawala ang kasayahan na pananahan ng Diyos sa'yo. At dahil nananahan ng Diyos sa'yo, maaari mo itong ibahagi sa iba. Ngayon ka lang, tunay na makapagbigay saya sa iba. We cannot give what we do not have. Hindi natin maaaring ibigay ang wala sa atin. Maaari ka magbigay ng laruan, pera, material na bagay. Pero mawala din yan eh. Pero yung tunay na saya na bigay ng Diyos, ang tunay na kapayapaan, yan ang napakagandang regalo na ibigay mo sa iba. Sagat galing yan sa Diyos. Kaya ngayong Pasko ha, hindi lang ngayong Pasko. Sana lahat ng araw ng ating buhay, maging masaya tayo. Masaya ako, masaya kayo, masaya ang Diyos. At pag nangyari yan, may karapatan tayong bumati ng Merry Christmas.